kaya repentance. Pero sabi ng word, without which, sabihin ko walang repentance, there can be no real relationship. True repentance. Walang pagkalikod sa kasalanan. Walang totoong pakikipagrelasyon. John the Baptist came preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesus came preaching, except you repent, you shall be all likewise perished. Luke chapter 13 verse 3, the apostles went everywhere preaching repentance and forgiveness of sin in Christ's name. Pero the talk for the day is about true repentance. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, Paki-isa. 2 Corinthians chapter 7. Okay. For godly sorrow, worketh repentance for salvation. Mayroong siyang tinutuloy na godly sorrow. Ito ay pag-iakati sa kasalanan na imaas Diyos na pamimit natin. Godly. Ito daw ay nagtutulot, mga kapatid, na salvation not to be repented of. But the sorrow of the world, yung sorrow ito, yun is a worldly sorrow. Yun is a godly sorrow. At yung worldly sorrow daw, worketh death. Humihingi ka na ng tawad, namibigani ka sa kasalanan na gawa mo, pero pagbubuo pa rin ng kamatayan, hindi na makakaya. Sabi niya, in this chapter, the apostle refers to another epistle he had formerly written to the Corinthian church on a certain subject in which they were greatly to be blamed. He speaks here of the effect that it had in bringing them to true repentance, that is, they sorrowed after a godly sort. Tinuto ko dito, mga kapatid, ay may dalawang uri ng pamimigati sa kasalanan. Yung isa, worldly, parang ganito. Kalibigan, pagka-bagong taon, gumagawa tayo ng mga New Year's resolution. Especially nung tayo ay hindi pa talaga mananampalataya. Ako noon, ang New Year's resolution ko, hindi na ako iinom ng alak. That was 1982, I think. 81 or 82. Mahirap para sa akin yun kasi alcoholic ako. Walang araw na hindi ako iinom ng alak. Kahit nasa trabaho ko, dahil ang trabaho ko alcohol, pagpasok ko pa lang sa loob ng trabaho ko, nagtitimpla ng alak. Yung isang litrong alcohol, nilalagyan ko ng isa't kalahating litro ng tubig. Matapang yun. Mas matapang yun kaysa sa Ginebra San Miguel. Pero, paglalagay ko doon sa sartin ko, nilalagay ko doon sa ibabaw ng decanter. Yung decanter is same as yun at extra heat yung init doon. Eh yung sartin ko, ano yung sartin? Stainless. Pinapatok ko doon yung sartin na timplado ng kape na may alcohol. Paghapon yun, na sumisip-sip ako doon. Kaya nga yung boss na namin noon, Mr. Rosano, sabi niya, ano ba kape doon? Bumutong na ko. Ano yung hinigot niya? Ano yung kape doon? Bakit may anak? Sa trabaho, siyempre bawal yun. Pag nahuli ka, tanggal ka sa trabaho. Pag lumalabas kami ng gate, pauwi na, sasabihin nung
security guard. Sabi niya, nababasa niyo ba yan? Oo, sabi niya. Ano nakasulat yan? Bawal pumasok ang lasing. Kahit kayo lasing, ay hindi naman kami pumapasok, lumalabas na kami. Kaya pinalitan nila yung sulat doon, sabi niya, bawal ang lasing dito. Pero, hindi ko kaya mabuhay ng walang alam. Hindi ako kumakain na walang alam. Hindi ako makakapul ng alam. Yung sinasabi ng iniuulan niyo yung jeep, ako yun. Napagkagising ko, tatanggalin ko yung hangover ko, magmumulog ako, pigil or sa pigil, lulunukin ko yun. Ganun. Amoy alam na nga ako. Kaya imposible na matanggal ko yung alam. Pero alam ko niyo, talagang pinatawanan ko. 3 days after the hospital na ako, sabi ng doktor, pagka talagang determinado ang kagaling ng anak, kailangan determinado ko na rin ang anak. Mamamatay ka. Well, sabi ko, kung mamatay na lang, pinaglaban mo talaga, magmula mo, talagang natanggal ko ang alak sa aking bisyo. Hindi naman ako kumayat na nakasubirin ng alak. Ang pag-inom ko, ganun lang naman, ganun. Hindi lang karami pag umiinom ko ng alak. Pero nakalagay sa drum yun, sa drum. Drum. Yung drum, ganun kataas yun. Ganun. Okay? Siguro kung hindi ko tinipin yung alak, sa amin na rin naman na mga namatay, yung mga kabarkada ko sa distillery, lahat ng mga barkada ko sa distillery namatay na nasulo pa rin namatay. Pero wise ako eh. Ang ginagawa ko, bago ko uminom ng alak, kumakain ako ng atay na malawak nila. Isang atay ng apoy. Kaya yung alak, nakakaranta, anong atay, yung kanyang susunod. Gumagawa kayo ng mga New Year's resolution na din. Pero kung minsan, isang araw lang, wala na, diba na? Yun, worldly soul. Minsan, nagsisisi naman tayo, mga born again tayo, di ba? Alam natin, meron tayo dapat pagsisihan. Tama o tama? Lalo na kapag mayroon tayong bahagi sa ministry, sa church service, sa divine service natin. Pagka mag-preach ka, siyempre, magsisisi ka naman. Hindi ko gano'n? Hindi, ito mga Kristiyan may favorite scene. May gano'n, presenting scene. Yung di ba, pagka opening prayer sila, mag-repent. Eh, bago tumayo sa pulpito, hihingi ng tawad eh. Ay meron tayong get sa nani, yung Saturday get sa nani. So nangyayari, nagsisisi yan. Kasi nga, ayaw nila magpagamit sa divine service na may nakatagong lihig na kasalanan. Tama o tama? Kahit na nila, opening prayer ka, closing prayer ka, hindi mo mamumuhay ka sa loob ng isang linggo ng saling-saling kasalanan. Pagkatapos pagdating ng linggo, magsisisi ka kasi may part ka sa divine service. Ang tawag doon, mga kapatid, worldly soul. Dahil kung wala ka ng part sa divine service, hindi magsisisi yan. Ang mas masakit pa, pagkatapos ng nagsisi at natapos na yung divine service, yung kasalanan na nilang pinagsisihan, gagawin na naman. Totoo o totoo? Ang pagkasa? Repeatedly, ang tawag doon, worldly soul. Hindi nagdudulot ng pagtalikod sa kasalanan. Wala. Kaya hindi yung God na sorrow. Ang God is sorrow, naglilid doon sa repentance. Hallelujah. Amen. And not to be repented of. Ibig sabihin, pinuputol niya na
yung God sorrow, pinuputol niya na yung paggawa ng kasalanan at hindi na uling pinabalikan pa. Nagtutulad yun ng repentance at hindi na ito dapat pagsasiya pang muli kasi nga pinutol na, pinigilan na. Kung ito ang magiging paraan ng ating repentance, mapapagong buhay. Godly sorrow is something na yung ating kaisipan mayroong pagbabago patungkol sa kasalanan. Pangalawa, mayroong tayong pagbabago patungkol sa damdamin sa kasalanan. Pero kung ang kasalanan ay nagsisisi na, pero alam mo, pag binalikan mo, mag-i-enjoy ka pa, hindi pa nagbago yung puso mo kung sa kasalanan, hindi ka pa totoo nagkasala ay nag-repent. Kapag ka yung kasalanan na yan, mga kapatid, ay yung iniisip mo pa lang, nag-i-enjoy ka pa. O kinahanag mo pag gawin kang huli, hindi ka pa totoo nagsisi. Yung mga kasalanan na yan ay hindi pa napatawad. Kaya ang madalas ang kinalalagyan ng maraming mga mananampalataya. Di ba? Paulit lang. Si Lisa, kailan ka huling kasal? Kanina. Yung kasalanan ginawa mo kanina, kung siguro kanina, katulad ng ginagawa mo yung pang-nakaraang taon, mabalik-balik lang, di ba? Ang ibig sabihin, hindi ka pa talaga nag-repent. Ito pang ginagawa ng tao. Kasi meron tayong first year manay. Tama? Nakala natin, magagamit natin yung first year manay na yan sa ating pagsisisi. Ano ba sinasabi ng first year manay? Na kung inyong sabi ko yan halos na yung binubuksan niya, halos nabubura niya dahil lagi natin ginagamit. First year manay. Kung ating ikinukupisa ang ating mga kasalanan, tapat siya at